Hello? Hello. Hello, good morning. Good morning, Papa Jack. Good Good morning. morning. Welcome to the show. What's your name? My name is Pia. Pia. Yes At po. ilang taon na si Pia? Already 28 today. It's my birthday, June 28 po. Kaka-turn 28 lang po. Oh, happy birthday! Thank you so much. Happy birthday. From all of us, we are 3,000 plus, 200 plus. We are 3,300 almost ngayong gabi and we are greeting you happy birthday, Pia. Maligayang kaarawan. Asa ka ngayon? Anong Thank bahagi you so ng much. mundo? Iloilo po. I'm from Iloilo. I'm Ilongga po. Ilongga. Okay. Yes. Ang tatay ko ay Ilonggo, taga-estansya. Malapit ka doon? Medyo malayo po. It's northern part of Iloilo na po siya. Oh, okay. Sa city lang po ako. I'm from city lang. Iloilo City. Okay. All right. Sige. What do you do in life, Pia? Right now po, I'm virtual assistant or something appointment setters. It's a private company po, parang direct to the client. Similar po siya sa call center pero hindi siya call center na may company or may mga bosses. Private po siya. Ano, offshore ba yan? Dito rin? Kumbaga, I mean, outside the Philippines or no? Outside Philippines po yung client namin. Okay. How long have you been doing that job? Actually, bago lang po kasi kakabalik ko lang sa work last March po. Okay. Bakit? Bakit saka nagpunta? Ba't kakabalik mo lang sa work? Naging mother, nagpaka full-time mom po Oh, sa okay. anak namin. Yes po. So, may asawa ka na. Let's say yes, but we are not in the good terms. Mhm. Gano'ng Yes, katagal and kayong that's the naging reason magkarelasyon bago kayo naging maging magulang? To be honest, Papa Jack, I met him last February, way back 2022, and then after 3 months, we got married. So 3 March, months lang po April, yung May, May lang kasal na kayo? Yes. Yes po. And then that's the biggest mistake Ba- I ever made in my life. Bakit? I mean, did you like him that much? Did he like you that much? Let's say before I met him, I was single for 5 years. 2017, I got pregnant with my first child. So And single then, mom ka na yung nag-meet boyfriend- kayo? Yes. Okay, po. yun na yung huling And relasyon mo then- bago mo siya na-meet? Yes po, I was Okay. single for 5 years. Mm-mm. And then, yung tatay kasi ng yung boyfriend ko, sa first baby ko is, gusto niyang ipalaglag that time yung anak namin. So, but kaka-graduate ko lang nun sa college and then kaka-start ko lang work hospital kasi yung work ko is, yung tinapos ko is working in medical field talaga. So, I work Okay. in hospital while buntis ako that time. And then, ayun, tinaguyod kong mag-isa. At age of 19, I have my first baby na. Mhm. And then, 5 years akong single, nag-focus ako sa work, sa anak ko that time. Before ko na-meet yung husband ko, 2022 po. Okay. How did you guys meet? What were the circumstances? That time kasi po, nag-start ako ng call center na, and then I had a lot of friends na parang may relasyon. They told me na, magjowa ka na, ganito, ganyan. Parang sila yung nagbibigay, nag-ano sa akin na, nagpupush sa akin na go into relationship. And then, yung friend ko na gay, nag-download siya sa phone ko ng Tinder ba yun, yung swipe left, swipe right na parang dating app. Doon ko po na-meet yung husband ko. Mm. And then, ayun po, na-meet ko siya. The first and second week, alam mo yung feeling ng puppy love na patay ka sa kanya, napabayaan ko yung work, na naglalay ako sa parents ko, to go lang sa kanya, doon ako natutulog, na akala ng parents ko that time is, nag-work ako. Sexual yung part na yun, alam natin yun. And parang doon ko na feel ulit yung pagmamahal. Like, No, parang, I'm saying, talaga- yung mga time na yun, sexual sa inyo yun. Yes. Yes, yun yung mga time na
Ala, sige, gera patani. Mm, Yun yes. yun. Oh. Yes Di ba? po. Yes, that's correct. Like, ako pa yung pumupunta talaga sa place niya. Actually, my husband, or let's say, yung tatay ng anak ko is, ano siya, wala na siyang parents. Adopted son siya. Okay. And then yung parents niya is namatay. Wala siyang pamilya na. Living solo na lang siya. Pero may anak din siya before sa first ex niya sa Manila. Iniwan niyo or kinakpo nung babae yung anak niya, which is lalaki. Ka-age lang din ng anak ko, ng first Okay. child ko po. So, nangyari po yun, mga second week pa lang ng relasyon namin, way back 2022, tuwing pupunta ako sa bahay nila, parang nag-off siya ng phone. Okay. That time, nag-off. Late ko na nalaman na may 5 years nakarelasyon pala siya, pero yung status nila is on-off. On-off, on-off, call-off, call-off. Hindi, kasi ang sabi niya sa akin, yung karelasyon yung 5 years is not ready to settle down pa daw. Parang ganon. And then, nung nagkakilala kami, sinabi ko din sa kanya na may anak ako. And then, okay lang daw sa kanya kasi may anak din siya. Tanggap Okay. niya daw yung anak Yung ko. karelasyon niya ng 5 years, hindi yun yung nanay ng anak niya, right? Hindi po. Hindi po yung nanay ng anak niya. Okay. Yung karelasyon niya ng 5 years, Yes. LDR ba yan o hindi? Hindi po. Malapit lang po sa kanila. Magkalapit lang din. Pero hindi pa ata ready mag-settle down yung babae. Parang ganon. Parang yun yung hinahanap ng husband ko. That's why parang dun nga na pumasok na nag-rush kami into marriage. Parang ganon po. And then nung nalaman ko na meron pa sila na call off lang, tinanong ko yung guy, sabi ko, ready ako mag-let go kasi bago lang tayo. May intindihan ko pag pinili mo yung 5 years. Pero ang sabi niya, no, ikaw yung pinili ko, wala na yon, tapos na daw. So tinapos niya and then, ayun, naging okay yung relationship namin. Hanggang pumunta siya sa bahay, sinabi niya sa father ko na magpapakasal kami. So, to make the story short, kinasal kami May 2022, Papa Jack. May 30, 2022, kinasal kami. Pagpasok ng June, Papa Jack, doon na nag-start Ang alin? yung pinaka-worst thing happened in my life. Doon na nag-start yung physical abuse, sexual abuse. Okay, explain that to me. Physical abuse, doon na sinasaktan niya ako. No, the Binabato sexual niya ako. abuse. Yung ayoko makipagtalik pero pinipilit niya ako. Which is rape yun. Kahit mag-asawa Yeah, I know. kayo, It's called pag ayaw marital ng rape. partner Yeah. mo. Pero Yeah. bakit mo ayaw? Ito naman yung dahilan kung bakit kayo giyang na giyang sa bawat isa. I wanna understand. Like, pagod ka po sa work, ganun. Wow. Na dapat maintindihan niya kasi may work call center that time, parang ganon. May times naman na gusto pero meron talagang alam mo yun na hindi ka, wala ka sa mood, pinipilit ka. Ganon po. And then, Hindi kasi that expectation stayed on because that's the come on kung bakit kayo gusto magpakasal. ang akin po that time kasi yung pagmamahal talaga, yung love talaga yung naano sa akin eh. No, To the point I'm not telling you that you're wrong. I'm just saying. Yes po. Yun ang ganito You were just together for 3 months. No? Ito yung kwento mo. Yes po. 3 buwan pa lang kayo magjowa. Tama? Yes po. The reason kung bakit kayo giyang na giyang sa bawat isa kasi talik kayo ng talik. Yeah. So it's natural that he expects na gagawin nyo lagi iyon kasi yun ang come on ninyo eh. Yun ang kultura ninyong dalawa eh. When you suddenly pull the plug, magtataka talaga yon. But then again, I'm saying kung ayaw mo talaga, anong gagawin natin? I'm just explaining it to you. Yes po. Okay. So, yun na po. By June po, doon na pumasok yung pananakit. Like, nasasaktan niya na ako. And then, by July, August po, nalaman
ko na buntis ako, na I got pregnant. Doon na po nag-stop ako mag-work kasi twins po yung dinadala ko. Mhm. Nag-advise po yung OB kasi I'm plus size woman, so parang critical yung condition, parang need mag-bed rest kasi bago sa akin, like ganon. So, nag-decide po kaming mag-stop ako mag-work. So, siya may stable work naman po that time. Okay po yung income niya, ganito. Anong Tapos work may niya? iwang business yung sa gasoline po siya, parang supervisor po siya ng Shell company. And then, may business pong iniwan yung parents niya nung namatay, like apartment po, parang nagpaparent po siya. Okay. So, walang problema po sa pera that time. And then, ayun na po, nung buntis ako, umuwi kami sa bahay ng iniwan ng parents niya. Hindi kami nagstay with my parents. Doon kami sa bahay niya. Dalawa lang kami. So, dumating yung point na nagtatalo kami or may mga pinag-aawayan kami. Nagawa niya akong saktan. Binabaton niya ako ng plato, bote ng soft drinks, hindi direct to me, parang sa paa ko, ganun po. And then the worst thing po na ginawa niya, na-open up ko po to sa elder ng isang church na nag-advise na nga siya sa akin that time na mag-file na ng case against my husband kasi bago pa lang naman daw para makawala na ako. Pero that time I naniwala ako na magbabago siya. Dumating pa Jack sa point na dinuduraan niya ako. Like, Oh my God. dura. And I take that. Buntis ako noon. May mga pictures pa ako dito na sa isang phone ko na sinuntok niya ako, nagkabukol ako sa noo ko. Isang friend ko nakaalam noon that time na lagi kong pinagsasabihan. And then yung elder nga, lagi niya ako niyaya sa church. Sabi niya, mag-file ka na ng case against your husband bago pa lang. Hindi alam ng parents ko, hindi alam ng pamilya ko. They know na okay kami, they know na okay siyang tao, okay siyang lalaki. Dumating sa point na pinunit niya yung marriage certificate namin. Hindi naman sabing consistent yung ganun. May times na tuwing aaway kami, nagawa niya akong saktan, murahin, ganun po. Tinik ko po yun, tinanggap ko po yun. Tapos, nung nanganak ako to April 2023, namatay yung isang kambal namin during the C-session or CS po. Patay yung isang baby. And then yung isang baby namin is 50-50 sa hospital. Nung namatay yung isang kambal, binurol pa siya namin ng 7 days. Habang yung isa is lumalaban sa hospital, my husband was cheating with another girl. Nahuli ko siyang nakikipag-chat through online. Di ko alam if Habang nakaburol yung anak Parang- ninyo? nalibing na po. Kasi tandaan ko yon yung I mean, right pumunta after the week? Yeah, He and can weeks accommodate- po, hindi, days lang po. Yeah, kaya, Yun yung ang pinakamasakit sabi ko, sa akin. right after the wake, no, yung lamay, Yes po. he can accommodate such emotion, mag-cheat? Yes po. Yun yung sinabi ko sa kanya nung time na baby namin nasa hospital 50-50, ilang beses nag-blood transfusion para lang mabuhay, makasurvive yung anak namin. And then, nahuli ko po siya, nakaka-chat, na hinihintay niya yung girl from Manila na umuwi dito sa Iloilo na mag-meet sila. I accept that, pinapahawad ko siya. For that time parang pina-question ko na. Kaya sabi ko sa kanya, kahit sa bata na lang, di ka naawa. So, lumabas yung baby namin, na-diagnose yung anak namin ng cerebral palsy, right part of his body from the shoulder pababa po is parang na-stroke. So, we go under rehab po kasi premature yung anak namin.
Di siya nagkulang sa pagiging tatay na provide niya yung kailangan ng anak namin. Wala akong masabi doon. Pero dumating talaga sa point, Papa Jack, na parang hindi pa siya tapos sa pagiging single niya. Mas priority niya yung mga jerseys, sapatos, motor, ganun po. Like, hindi na maiwan-iwan yung ganung pamumuhay niya na mas yung sahod niya. Let's say, parang maasa siya na may pera sa apartment, ganun po. Pero sabi ko nga sa kanya that time, kung wala yung apartment na iniwan yung parents mo, yung sahod mo is kulang sa atin. Kulang pa sa anak mo. Alam mo yun na mas inuuna niya yung wants niya kaysa sa needs namin. So, dumating yun, Papa Jack, pinagpatuloy ko yung relationship. Hindi alam ng parents ko na ganun. And then, nung lumabas na kami sa hospital, nag-decide na ako na doon na kami umuwi sa parents ko. May mom, akala ng papa ko, okay kami, okay siya. Kasi napoprovide niya ganito, ganyan. Yung kailangan ng anak namin. Akala nila okay. Dumating mag 7th birthday yung anak ko. Binenta niya yung apartment, which is the place. So, nakakuha siya ng almost 200K. 200K dun po napunta sa pagpaparehab ng baby namin, sa medications, everything. And then, yung iba po is parang sinavings. So, that time, magsa 7th birthday yung anak ko, yung first child, yung first baby ko. So, kumuha ako ng 10,000. And then, until now, sinisingil niya ako dun. Kasi pera daw niya yun. Pera daw yun ng parents niya. Lahat po ng ginastos or lahat po, kahit ngayon, Papa Jack, paghihiram ako ng pera sa kanya nung time na wala ako, binabayaran ko po kahit wala akong trabaho. Kasi sinisingil niya. Pera daw niya yun. Dumating, Papa Jack, na naging okay yung anak namin. Nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. 2024 pa, ilang beses siyang nang babae na pinatawad ko, na tinanggap ko, tinolerate ko. Until na, hindi na kami nagtatabi. Nung simula lumabas yung anak, hindi na kami nagtatabi. Bali sa kwarto po, ako na lang at yung baby ko. And then siya po nasa sala. Parang okay naman sa kanya kasi makakalabas pa siya ng bahay na hindi ko alam, parang ganun po. And then nag-part-time po siya as a rider or angkas. Doon po lalong lumala. Tinry ko na maging okay yung relationship namin. Until 2024 po na nawala na. Parang unti-unting nawawala. Pinapabayaan ko na lang siya. Kung anong gusto niya, hindi na ako nagka-question, ganito, ganyan, as long ma-provide niya lang yung kailangan ng bata. 2024 to 2025 po, parang pumasok ako sa isang app, which is isang game app siya na /dating app. And then, dun po, may mga na-meet ako online. Alam niya po na may kinakausap ako, ganito, ganyan. But why do that? Para po, parang ang ano ko po doon is nasa bahay lang ako, taking care of my child. Parang wala akong makausap. Hindi ko ma-open up sa parents ko na ito yung ginagawa niya sa akin for ilang beses. Pinagmumura niya ako sa chat, hindi alam yan ng parents ko. As in, and then siya na yung minsan nagsasabing maghiwalay na lang kami. Siya na po yung Okay na sana nag-reflect. alam mo, okay na sana kung hindi ka rin gumawa ng sauce. Anyways. Ito po, Papa Jack, ito pa po, nakikipag-usap po ako, friends, ganito. I have lot of friends po through online. Doon ko po nasasabi yung problema namin, parang na-open up ko, parang nasasabi ko kung ano yung hindi po siya direct na dating app eh. Parang ano siya, game po siya na may mamamit ka, ganito, ganyan. And then, I had lot of friends doon. Doon ko, alam niya.
worst thing happened po 2025, papasok po yung 2026. Wala na po, as in, ilang beses na siya nagsabi sa akin na maghiwalay na lang pero hindi niya magawang umalis sa bahay kasi alam niyang wala siyang pupuntahan. Yung bahay na iniwan ng parents niya is ongoing po ngayon na binibenta niya. Binenta niya po yung bahay ng parents na iniwan sa kanya. So, worst thing happened, Papa Jack, nalaman ko po na pumatol po siya sa same sex. And doon na po ako nag-decide na ayoko na, nandidiri na po ako sa kanya. Nahuli ko po and then nagsabi yung gay sa akin na pinupuntahan siya ng partner ko sa apartment ng bakla. Na mismo yung partner ko pumupunta doon, hindi lang once, hindi lang twice, ilang beses po, and hindi ko alam kung yun lang po yun. Yun yung sabi sa akin na baka baka di mo lang alam na hindi lang ako. Sinabi ko niya, kinip ko yun sa parents ko, tinago ko yun. Ang sabi ko lang sa kanya, may nalaman na naman ako, akala mo ganito, ganyan. And then, netong January po, nag-away na naman po kami, money involved, everything. Kasi, ini-question niya yung binibigay ko sa papa ko. Which is, may right naman po akong magbigay sa parents ko. Yung papa ko po, yung naglalaban ng damit niya, uuwi lang yan from work, kakain na lang, tutulog na lang, everything, hindi yan nagbibigay na, bigyan mo pambayad ng kuryente, tubig, wala po. And then yung papa ko po mismo ngayon, and then yung mother ko po ngayon mismo, ang nag-aalaga po ng anak namin. Mas makalolo po yung anak namin. Mas may amor po yung bata sa papa ko kaysa sa kanya po. And then, Papa Jack, January, we decided na through chat lang po. Through chat lang. Doon ko na siya sinabi na ayoko na. Kasi pumatol siya eh. Pumatol siya sa same sex eh. Pumatol siya sa same sex tapos ang sabi niya sa akin, aalis ako ng bahay niyo pagkakakuha ko ng sweldo. And then ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi ko pagdadamot yung time mo sa anak mo. Bisitahin mo kung gusto mo, pero wala na tayong pakialamanan. Pero until now po, hindi po siya umaalis. Hindi po siya umaalis sa bahay. Pero alam niya po sa sarili niya na ayaw ko na po. And then, I made a mistake once again. First week of June po, Papa Jack, I meet someone. I meet someone here din po. Na-meet ko siya. He's already 30. And yung work niya po is around the Philippines po. Hindi po siya nag-i-stay dito sa Iloilo. Minsan, one week or 2 weeks. And doon ko po na-feel na eto naman, parang may nagmamahal sa akin. Alam mo yun, Papa Jack, na yung asawa ko, pinagmumura ko, ay, ang taba mo, ang pangit mo na ganito, ganyan. Nawawalan ka na ng confidence sa sarili mo. Pero that guy, alam kong pangit na pangit ako sa sarili ko, pero everyday niya akong sinasabi na ang ganda mo, ganito, ganyan. And, di ba birthday ko ngayon? Okay. Actually, nasa Manila po siya. And hindi po siya makauwi ng Iloilo. The guy I met, nag-book po siya ng ticket kanina or nung 27 po. Umuwi po siya ng Iloilo kahit 7 hours lang para ma-celebrate lang po namin in advance yung birthday ko na kasama ako. Pinakilala din niya po ako sa parents niya. Ang alam lang po niya is I'm a single mom po. Hindi po niya alam na kinasal po ako. And ano po pa, Jack?
parang mahal ko siya. As in, doon ko nakikita yung saya. I mean, parang nabuhay ulit ako. Siya yung nagbibigay confidence sa akin na no, kaya mo yan. Siya yung nagbuboost sa akin na kahit ang pangit-pangit ako sa sarili ko, andyan siya, pag pagod na pagod ako, hindi tulad ng ex-husband ko, na lalo akong dinadown. Yes po. And right now, nagigilty po ako kasi yung pinapakita ng bagong ano ko po is napaka-genuine po niya. Napaka-seryoso po niya. Wala po akong masabi. Ramdam ko po yun. And alam na po ng parents ko yung ginawa ng ex-husband ko, ng kapatid ko. Galit na galit yung tatay ko. Alam ba ng family mo ginawa mo naman? Alam po ng parents, ng father ko po at ng kapatid ko. Na may lalaki ka na. Yes po. Nag-open up po ako. Nag-sex na kayo niyan? Hindi po. Hindi pa po. Umuwi lang siya to meet, nag-lunch lang po kami kasama yung parents niya. And then bumalik po siya kasi may work siya connecting po sa Mindoro. Ilang beses na ka nakita? And alam po, ramdam po. Ilang beses na ka nakita? Isa pa lang po. Pero yung parents niya po, ilang beses ko nang na-meet. Nag-kiss na kayo? Yes po. Okay naman. Yes po. Matagal? Yes po. I mean, yung kiss na hindi sobrang laplapan? Ganun, laplapan? Hindi. Parang medyo laplapan? Medyo, slightly laplapan. May labanan ng dila, ganun? No po. Medyo lang. Bangga? Kagat-labi lang po. Kagat. Kagat-labi lang. Asang kayo nun? Sa kotse po. Sa kotse. Anong oras yun? Nung nag-say goodbye na po. Nung nag-say goodbye na po siya. Bakit anong oras kayo nagkita? Morning po. Dumating siya 7 a.m. Sinundo siya namin with his parents. And then after lunch, hinatid namin. And then ayun po. Balik na naman siya po airport. Anong time ka naghiwalay? 5 po. 5 p.m. 5 po kanina. Po. Anong ginawa niyo maghapon? Saan ka nagpunta? Nag-lunch po kami. Kasi celebrate po namin yung kasama po yung nanay at saka tatay niya po. Maghapon kayo nag-lunch? Hindi po. From 7, dumating po siya around mga sa Iloilo po, mga 9 na po. Kasi na-delay daw yung flight nila. 9. Tapos anong saan ka nagpunta? 9. Saan ka nagpunta? Nag-ikot-ikot po muna kasama yung parents niya. And then nag-lunch po, tapos nag-usap lang. Ganun po. Asan yung parents niya nung naglalaplapan kayo? Hindi po, wala po yung sa kotse yung parents niya. Nahiya naman po kami. Saan yung iniwan yung parents niya? Nagpo-check po ng glasses yung niya, yung mother niya. That's the reason why din po, ba't kami pumunta ng mall. So nung nandun nagpapacheck yung mother niya ng glasses, sa kotse, ganon? Yes. Yes po, nagpaiwan po kami. Okay. Okay naman. Okay naman. Hindi kasi Papa Jat. I mean, alamdam ko or alam na ng asawa ko na I have something po. Oh, it's not confirmed. Umaasa ka na baka alam na niya at umaasa ka na yun lang ang reaksyon niya sa bagay na baka alam na niya. In the same manner, meron kang lalaking pinapaasa na hindi niya alam kung ano ang real status mo sa buhay. Yes po. So player ka din. Hindi ko po alam. Player ka din. Ako, I feel so bad. I feel so sorry
for you what you have been through, no? Ilan anak mo yan? Dalawa po. Alam nung new guy na 2 anak mo? Yes po. Ah, Alam ng you guys. alam niya. Kamusta yung pangalawang anak mo nga pala? Doing great po. Okay po. At least Napakataas po ng IQ niya. okay, Yes at least okay na, di ba? Kasi nagkasakit, di ba? Yes po. Nung nag-3 nung turning 3 po siya, parang naging okay na po lahat. Ah. Hindi na kami pabalik-balik ng Asan na yung hospital. asawa mo ngayon? Asan na? Sa bahay po. Saang bahay? Dito po sa Iloilo. Sa bahay namin with my parents. So, paano ka nakakatakas? Pero ano po, Paano ka nakatakas para meet Ano yung po? new guy? may work po ako. May Ah, work po ako. Hindi, nagsasabi ako sa, yun na po, di ba, before I meet this guy po, nagsabi na ako sa asawa ko na wala tayong pakialamanan kung saan ako pupunta. Ganun po. Kasi siya yung nag-initiate na maghiwalay na kami. Siya nagsabi na aalis na siya ng bahay pero hindi niya magawa-gawa. And then, kinlear ko po, for me po, for myself, and sa kanya, parang may pinag-usapan kami na, ang sabi ko dun sa kanya, mag-separate tayo and then after 6 months, mag-file tayo ng separation. So, alam niyang wala na kayo, no? Yes po. Okay. Wala na akong di na ako nag-ask about sa pera niya. Hindi na kayo Sinabi ko, wala na rin nangyayari sa inyo. matagal na po. Ilang years, magto 2 years na po walang nangyari. Simula nung nag-cheat po siya and then nung nalaman ko about sa gay, hindi na po ako pumatol. Ayaw mo Hindi na. na po. Hindi kanya niyayaya. Nandidiri na po. Niyaya po, pero sabi ko ayoko na. Sabi ko ayoko na. Wala naman Alam niya, and then ang sabi Ikaw niya ba po kaya kasi mong, sa akin, ikaw ba, Pia, kaya mong aminin sa kanya rin yung status ng isang lalaki mo? Para fair, di ba? Para skip din naman. sa husband ko po? Mm. Yes po, kaya ko po. And then, yun po yun. Kaya ko kasi, Aminin mo. para maging okay na lang din po lahat. Oh, tama. Para ano. Alam mo, hindi naman kadamutan sa mundo na kumbaga, you chase another life after living a life na alam mong you could do better. I think that's what you've been through, no? Nalulungkot lang ako that you had to do what you had to do kasi naging mali ka tuloy ngayon. Yes po. Di ba? Oh. Kasi player ka na ngayon eh. Umaasa ka na baka alam ng mister mo na lalaki ka na rin. Kasi yun talaga ginagawa mo eh. At yung lalaki mo, hindi niya alam na kabit siya. Yes! Yun ang ginagawa mo ngayon. Ina-assume mo na alam ng mister mo. Kasi may usapan na kayo. Yes po. And you are assuming na he is reacting to what you assume that he assumes that he assumes about you. Alam naman niya, hindi siya nagkasalita. Pero hindi mo sinasabi sa kanya. Yes po. Di ba? Oo. Tapos yung lalaki mo, sabi mo mabait, na-meet mo yung parents, hindi niya alam na kabit siya. Yes po. Anong tanong mo sa akin? Happy birthday sa'yo. Yes. Actually, that's the reason why po tumawag ako. Kasi sabi ko, I promised myself na at least birthday ko po, yun po yung ko, na itapusin ko po lahat-lahat. I want to settle everything po. Alam mo Pia, I just want to explore on this idea, between the father of your firstborn and the second, yung kwento mo to both parang identical, no? Yes po. Tama ba? Yes po. Parang identical, no? Same guy, treated you almost in the same manner. Tama? Yung first ko po, so first child ko po is, boyfriend ko po yun ng college. No, Yung lang nalaman niya pong, I'm talking about the treatment towards you. Parang in the same pattern, ano? so first boyfriend ko po, hindi naman po kami nagsama. Ba't ka naghiwalay nun ulit?
gusto niya pong ipalaglag, and then the moment po nang sinabi niyang ipalaglag, kinat ko na po Mm. yung connections ko agad-agad po sa kanya. That's what I'm saying, no? You've met two men who are so alienated with responsibilities. Why am I saying this to you? Because you have this uncanny and stupid ability of not properly vetting your guys. Para kang patay na patay magkaroon ng lalaki sa buhay. Ito na naman tayo. Sige, andyan na tayo. May lalaki ka na ngayon. May jowa ka na ngayon. By all accounts, you did not vet this properly. Ba't anong gagawin natin? Nandyan na yan. So pag sumabit ka dito, sasabihin ko sa ulit sa'yo. Sige kasi na, sige. Subo ka na, subo eh. What you could have done is settle this one out. Naghiwalay muna kayo ng mister mo para hindi mo niloloko yung bagong lalaki sa buhay mo. Yes po. O sige, let's take into consideration what you said. You're telling me that the new guy is a good guy, tama? Yes po. Then why would you cheat on him? Why would you mislead him? Bakit mo gagawin yon? Why lie to him? Why would you deceive him? Bakit? Hindi mo pwede katwiran kasi po manloloko naman kasi po ganito masama yung ugali. Still, pagpalagay natin good guy to, deserve ba niya na mapagsinungalingan siya? Deserve ba niya that you deceive him? Does he deserve the deceits that's coming from you? No, he does not. Yes po, I know po. I have plans naman po talaga na sabihin sa kanya. But it's not going to take away the fact that you lied to him and you're still living together with your husband. Palagi mo lalaking papayag pag alam niya? Jajuwain ka pero umuwi ka sa isang bayan doon para asawa mo? Palagi maniniwala siya na hindi ka lumalabas sa CR na nakatapis at nakikita ka niya. So a guy, that big deal yan. Sa isang bahay kayo, i-imagine niya yan. Eh di wala kang bra sa loob ng bahay, nakikita niya nakabakat yung jutongs mo. Tapos jowa kita. You can tell me, di ba, negligible yan kasi ano naman. No! To a guy, that matters a lot. You share the same utensils, the same soap in the bathroom, the same shampoo. Oh my God. Nawala na siya. Tututs. Nangyari. Ayan, nawala. Do you still share the same room? Hindi po. Saan siya, Hindi po. Never na po. saan siya natutulog? Sa sala po. Matagal na po. Nung lumabas na yung baby namin from hospital po. Hindi po na, never na po kami nagtabi. Oh, that's the point eh. You've done this so wrong. I mean, pagpalagay na natin you found a good guy. You found a guy that's going to be with you for all your life. Tapos, sinungaling ka sa kanya. Yes po. You're going to lose this guy again, which I think is very likely to happen. Tapos, ang tigas na mukha mo, imimit mo pa yung parents, tapos sinungaling ka sa kanila. Tama, alam mo, Pia, tama ka na eh. Ikaw na yung tama sa kwento na to, naging mali ka pa.
Why did you call me? What you want to ask from me? Ano po, Papa Jack? Naguguluhan din po kasi ako kasi 'di ba nafe-feel ko po yung sa asawa ko po na siya nag-initiate na makipagkalas or to separate po. Pero hindi po siya makaalis-alis. Kasi hindi niya nararamdaman na kailangan niyang umalis. By all accounts, he is still your husband. Pero By, ayoko na po sa kanya. o pala, sana alam mo, whatever you tell me, the bottom line is, sana sinettle mo muna yung meron kayo or yung wala kayo bago ka jumawa ng iba. Yes po. I understand naman po. Hindi. Ayun naman po. Paano gagawin mo ngayon? Pag, di ba kailan bala kami sa kabit mo, nakabit siya? Pag umuwi po siya ng 2 weeks kasi gusto ko po siyang kausapin in personal po. Well, prepare yourself. Mag-iwalay kayo niyan. Kasi kung ako pinsan niya, sabihin ko, hiwalayan mo yan si Pia. Sinungaling yan. Maloloko yan. Eh, like, pero mahal ko po siya. Totoo po yung nararamdaman Yeah, ko. not a justification. It's not a justification. Anong tanong mo sa akin? Ano po ang gagawin? Makipagwalay ka sa kabit mo. Kasi kabit siya. And then po, And then settle mo yung sa inyo na asawa mo. I mean, the real ayoko na thing. po sa kanya. Who cares? Nasa isang bahay pa rin kayo. Who cares? Nasa isang bahay pa rin kayo. Kahit anong sabihin mo, ayoko na po sa kanya. You are still going home to the same house. Hindi ko na po siya mahal. Ha? I mean, wala na po talaga. Oo I nga, don't pero have nagsasama feelings pa rin po. kayo. Nagsasama pa rin kayo. You're not supposed to be doing that and then commit yourself to a new guy tas magsisinungaling ka sa bagong lalaki. Paano kung yung bagong lalaki broken heart buong buhay niya tapos feeling niya nakatagpo siya ng babaeng gusto na niya tapos ikaw yung malalaman niya niloloko mo siya. You are ruining another person's dream by lying to that guy. So mag-i-stay po ako sa asawa ko. I'm not saying mag-stay ka sa asawa mo. Don't put words into my mouth. I never said that. I said, isettle mo. Kung tapos. Umalis siya doon. Ask him to go. Ask him to leave. Yes po. Pero iwalay mo na yung kabit mo muna. Yes. Pag mo nang antayin pa yung pag uwi niya, i-PM mo na siya. Pag long message ka na.
Mag-long message ka na. Makipaghiwalay ka na. Ang tuluyan. Hindi deserve ng bagong lalaking ginawa mo siyang kabit nang wala siyang kamalay-malay. Ba't ka umiiyak? Kasi po, mahal. Kagagahan mo yan. I Mahal. know naman po na hindi niya deserve. Hindi dahil malungkot kayo, meron kayong karapatan, 'di ba, na mang-deceive ng ibang tao kasi and you are going to weaponize. Malungkot ako kaya nagawa ko, no? It doesn't give you warrant and merit to do that to another person. Stop weaponizing your emotion. Mamaya, mag-ano ka na. Mag-PM ka na dun sa jowa mo, kabit mo. Pag-iwalay ka na. Deserve mo yan, kaumiyak ka. Yan ang regalo mo sa sarili mo. Yung peace of mind. Magpaka-single ka muna. Walang kamalay-malay yung lalaki. Imagine mo, pinakilala ka pa sa magulang. Nilap-lap mo pa sa kotse. Yung pala, kabit siya. Halimbawa, makahuli kayo ng mister mo, suntukin siya. Because your husband has all the right to do so. Eh di nagulat siya. Pusang gala, kabit pala ako, hindi ko alam ah. I'm sorry, I couldn't give you anything better than what I gave you tonight. Naintindihan mo ako? Yes po, I understand naman po. Dapat. Okay? Yes po. Isettle mo muna yung sa'yo ng mister mo. Di, kahit makipaglaplapan ka sa kahit sinong jowa, gusto mong jowain dyan. Yes po. You cannot weaponize your emotion. Not because you are lonely, doesn't give you the right to deceive another person. That's not okay. Yes I'm po. sorry. I know this is your birthday. I'm really sorry. No, it's okay po. I understand naman po. I know naman po. And nagigilty din naman po ako. Alam mo ba yung lesson Alam na mo naman tinuro po sa... na, Go ahead. I'm sorry. Go ahead. I mean, alam ko naman po na hindi deserve. Hindi niya deserve po kasi yun na nga po, napakabait niya. And yes, tapusin ko na lang po muna yung sa amin ng Yep. asawa ko. Kasi sa totoo, Papa Jack, wala na talaga. I don't have feelings anymore with my Yes, husband I believe you. But still. po. Yes, I understand. Diba? Parang mo sinabi sa akin na, alam ba, ito, di ba? Parang, kasi gusto mo sabihin na hindi mo sinadya, parang gano'n mo gusto sabihin, di ba?
right away po. Settle ko po yung husband ko. Yeah, Palisin po sa palasin akin. mo, ganun. Mag-usap kayo. Palisin po sa akin. Kasi ang bigat nila po na may tinatago. Okay? Yes po. Well, I hope you do better this time. I will po. Okay. Well, thank you very much. Happy birthday to you, Pia. Thank you so much, Papa Jack. Pasensya ka na. No worries po. I understand po. Bye-bye. Bye-bye po.